Kaya ang hiling po natin, suotan nyo kaming BP Lenny, saot-saot tamo, salamat, pinke kayong tiwala at suporta. Maraming salamat. Thank you so much, Senator Kiko. Before anything else, we would invite Mr. and Mrs. Bailon to go on stage together with our leaders. So, nandito po si Mr. and Mrs. Bailon. Kung pwede mo kayo umakit sa stage. Okay. Now, let us call on our incumbent mayor, ang tatay ng ating syudad, to introduce VP Lenny, Mayor Edsa Santiago. Maya pa baby Kokonan. Papalad tayo dahil sa kanyang pagtanggap sa hamon ng bayan. Pinagkaisa lahat ng sektor ng komunidad natin, magmula sa mga magsasaka, sa mga ordinaryong mamamayan, kabataan, at sa ating mga magulang. Lahat ng pribadong negosyante, lahat ng mamamayan, para tanggapin ang laban ng bayan para sa tunay na pag-asa ng bayan. Ang ating minamahal na Vice Presidente ay Bicolana kung Patuloy ang Unyay Kapampangan. Kaya ipadaman natin ang init ng pagmamahal natin para iatid natin siya sa Malacanang. Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Vice President Lenny Robredo. Pasensya na po kayo dahil dapat kani-kanina pa kami, pero alam niyo po kung nagninong sa kaninang kami sa kasal. Ni Senator Kiko, medyo mahaba po yung ceremonies, kaya pasensya na kayo. Ayoko pa naman po nagpapahintay ng matagal. Pasensya na. Pero bago lang ako magpatuloy ang aking pagbigay galang sa mga kasama ko po dito, syempre sa pangunguna ni Senator Kiko, palakpakan po natin. Mayor Edsa, palakpakan natin. Former Congressman Oka, kasama po kami sa Congress. Syempre ang aking matalik na kaibigan ng asawa ko, matalik na kaibigan ko din, Among Ed. Ang aking pong kumpare, Councilor Redel Nalibi. Ang aking din pong pagbigay galang sa ating barangay captain, Barangay Captain Bernardino Talaw ng Barangay San Isidro. Siya yung ating host. Barangay namin si Cap sa baba. Hello Cap. Saka po yung mga barangay officials na kasama natin ngayong gabi. Gusto ko din pong paabutan ng pasasalamat si Engineer Arnel Sikat, ang ating overall event command. Nasaan si Engineer? Nandiyan sa baba. Nasa likod. Nag-aasikaso pa yata. Nandito din po former Mayor of Makalang, Pastor Yao. Palakpakan po natin. Nagpapasalamat din po pala ako kahit po wala siya ngayong gabi. Pero nagpapasalamat po ako kay former Congressman Yeng Biao. Magkasama po kami sa Congress at alam ko po na marami siyang ginagawa para makatulong sa atin. Yung atin pong former mayor ng Minali, former Mayor Katoy Malis. Ayan, nandito sa
Saicon. Former Mayor ng Candaba, Engineer Danilo Saicon. Bailon pala, Bailon. Kasama niya po yung kanyang mahal na asawa. Dito po kayo sa taas, sir. Kasama niya po si Mrs. Bailon. Sandali po. Palakpakan po natin kasi sa kanya po yung pinaka mahirap na trabaho. Dr. Joseph Lito. Bawat babako nandiyan si Dr. Joe. Mahirap ang kanyang trabaho. Yan po yung mga trabahong ayaw natin. Pero siya po yung nagsisiguro na meron tayong pangkampanya araw-araw. Tawag na po ni Senator Tito kanina. Pero alam ko po na napakaraming mga grupo na talagang nag-self-organize. Talagang gumagalaw. Kahit po wala kami dito. Alam niyo po, ito yung kakaiba sa kampanyang ito. Hindi ko pa po ito nakakwento kahit kanino. Pero yung wala pa po akong balak mag-file. Pinuntahan po ako ni Among Ed. Pinuntahan po ako, magkahiwalay po sila. Pinuntahan po ako ni Mayor Edsa. Pareho po yung sagot ko sa kanila. Malapit na po ito mag-file, September yata. Ang sagot ko po sa kanila, wala akong balak magkandidato. Kasi ang sabi ko po sa kanila, ginawa ko ng maayos yung trabaho ko for 5.5 years. Pero sabi ko sa kanila, sobrang hirap ng pinagdaanan ko at sabi ko kung magkandidato ako, baka napakalungkot lang ng journey na to kasi tayo-tayo lang ulit yung magkakasama. Yun po yung sagot ko sa kanilang dalawa. Pareho po yung sagot nila sa akin. Ang sagot po nila sa akin, magdesisyon ka lang, lalabas ang tao. Pero po, ako masasabi to ni Among, saka ni Mayor Edsa, ang sabi ko sa kanila, maniwala kayo, hindi. Kasi alam niyo po kung bakit ko yun nasabi. Sabi ko, 5.5 years na akong Vice President. Sabi ko, ang dami kong ginagawang trabaho. Lahat ko na naranasan. Maraming local officials yung natatakot, tumatanggi, dahil sa political na sitwasyon natin. Kaya sabi ko po sa kanila, mali kayo. Sabi ko, kahit ako mag-file, tayo din lang yung magkakasama, kaya wag na lang. Kung naalala po ni Among Ed, pareho sila. Si Among Ed halos maiyak na kakukumbinsi sa akin. Si Mayor Edsa naman nakikipagdebate sa akin na grabe. Kasi sinasabi nila mali ka. Pero marami po mga nangyari pagkatapos nun, hanggang pag-file nung linggo na ng filing, saka po ako nagdesisyon na magkandidato. Pero nung kinausap ko po si Senator Kiko, ang sabi ko po sa kanya, Senator, baka gusto mo kong samahan sa laban na to. Pero sabi ko, wala kang aasahan. Dahil sabi ko, ang alam ko, yung lima't kalahating taon na pinagsilbihan ko, marami akong nagawa pero malungkot yung aking biyahe. Sabi ko, sigurado ako na yung kampanyang ito, magiging malungkot din, pero gawin natin yung dapat na natin gawin. Gawin natin yung tama. Ready na po kami. Ready na po kami ni Senator Kiko. Na inaakala po namin, bibisita kami sa mga lugar, kakaunti yung sasalubong sa amin, bibisita kami sa mga lugar, walang local official na mga ngahas na tulungan kami. Dahil yun yung aming karanasan in the last 5.5 years. Pero alam niyo po, mali kami. Dahil nung nag-desisyon po kami mag-file, October 7 yun, gulat na gulat po kami na pagsabi namin humakbang tayo para humakbang din yung katabi natin. Yun na yun talaga, yung nangyari. Kaya kami po nagpapasalamat kami sa inyo.
Nagpapasalamat kami sa inyo na kahit handa kaming mahirap yung laban na to. Pero kayo, lumalaban katabi namin. At yung pinaka mabuti po dito, nararamdaman namin na hindi lang kayo lumalaban para ipanalo kami bilang kandidato nyo. Pero lumalaban kayo para sa bayan. Lumalaban kayo para sa mga anak ninyo, para sa mga apo ninyo, para sa kinabukasan ninyo. Ngayon po, alam natin ang sitwasyon. Ang lahat na malalakas, nagsama-sama na. Parang po kami tinatanong, hindi pa kayo nawawalan ng pag-asa. Alam mo po ang lagi naming sagot. Paano kami mawawalan ng pag-asa na bawat punta namin sa lugar, nakikita namin kayo. Nagpapakita ng lakas, nagpapakita ng commitment, nagpapakita ng passion. At alam niyo po, bawat punta namin ni Sen. Kiko sa mga lugar, lalo na yung mga nauna, nag-uusap po kami. Si Sen. Kiko matagal na nagkakandidato mula 2001 pa. Ako po, pangatlong eleksyon ko pa lang ito na ako yung kandidato. Pero yung asawa ko, 6 na beses nagkandidato mula 1988 hanggang sa namatay siya noong 2012. First time ko po ito nakita. Na yung kampanya, hindi na ito yung kampanyang nakita namin ni Senator Kiko nung mga nakaraan. Dahil nung mga nakaraan, pag kami ang kandidato, kami yung mag-organize ng mga magkakampanya sa amin, kami yung mag-aasikaso ng mga tarpaulin, kami yung mag-aasikaso ng mga t-shirt, kami mag-aasikaso ng headquarters, kami mag-aasikaso ng lahat ng mga meetings. Kailangan pa namin siguruhin na maraming tao pupunta sa meeting. Ngayon po, baliktad. Alam niyo po ngayon, pag pupunta kami sa isang lugar, kadalasan po kami pa ang nagsasaway na baka pwede hindi ganun kadami kasi COVID pa ngayon. Pag pumupunta po kami sa lugar, wala kaming inaasikaso. Lahat po mga volunteers kagaya nyo, yung lahat po mga headquarters, hindi po namin yan naranasan in the past, na bawat lugar may headquarters, wala kaming aasikasuhin. Lahat po volunteers nag-aasikaso. Tingnan nyo po yung mga kulay ng damit nyo. O diba, iba-iba yung shade ng pink? Meron po akong na-attenda na isang meeting na pinag-aawayan pa kung ano talaga yung shade ng pink. Ang sabi ko po sa kanila, di ba ito yung beauty ng ginagawa natin? Iba-ibang tao, iba-ibang pinanggalingan, pero iisa yung hangarin para sa bayan. Kaya sabi ko po, merong light pink, may baby pink, may watermelon pink, may fuchsia, paminsan may magenta, iba-iba. Pero ang kagandahan nasa pagkakaiba. Di ba? Kanina po, yung kasal kasi kanina sa Guagua. So may mga dinaanan kami, pati po yung mga tarpaulin na nakadikit, iba-iba din. Pati yung mga parol, iba-iba din. Kanya-kanyang style, tingnan nyo yung mga t-shirt nyo, iba-iba din. Pero ito po yung essence sa kakahulugan ng pinaglalaban natin ngayon. Na iba-iba yung pinanggalingan natin. Di ba? Iba-iba yung estado natin sa buhay. Pero mayroon pareho para sa atin lahat. Ang pinaglalaban natin lahat para sa mas mabuting Pilipinas. Para sa ating mga anak. At ito po yung nararamdaman natin sa kaibuturan ng ating puso. Kaya pag sinasabi pong wala kayong pera, wala kayong makinarya, yung lahat ng mga malalaking politiko nasa kanila.
Gaya ng sabi ni Senator Kiko, totoo siguro. Pero wala naman sila na meron tayo, kayo yun lahat. Kaya sa akin po, meron pa tayong 6 na buwan. Meron pa po tayong 6 na buwan na marami pa tayong pwedeng gawin. Ano po yung mga pwedeng gawin natin? Ang pwedeng gawin natin, ang pagkampanya natin, hindi ito yung dating pagkampanya na basta ka lang magbibigay ng flyers. Eh nga, wala pa tayong flyers, kanya-kanya din pa pa rin. Ayan, meron kamay tayo. Pero ang hinihingi ko pong kampanya sa inyo, di ba narinig nyo na yung sinabi kong dapat radikal magmahal? Yun po yung klaseng kampanya na sana yun yung gawin natin in the next 6 months. Ano ba yung radikal na pagmamahal? Ang radikal na pagmamahal, ito po yung malalim na pagmamahal na kahit iba yung ating mga paniniwala, hindi tayo makikipag-away. Ito po, mahirap daw. Mahirap pero kakayanin. No pain, no glory. Tama. Pero ito po, ang isa ko pong pakiusap, hindi lang yun. Pero di ba marami sa inyo ang dami ng ginagawa, may mga palugaw, may mga kung ano-ano. Bakit natin hinihikayat yung ating mga volunteers o supporters na ganito yung gawin? Kasi ito yung radikal na pagmamahal. Dapat iparamdam natin sa kanila na pagmamahal yung magre-resolva ng mga problema natin. Kahit po ako bigyan ng mandato sa susunod na administrasyon, hindi ko po kaya yung lahat na trabaho kung hindi ko kayo kasama. Marami po tayong pagbabagong kailangang gawin. Ang eleksyon, isang pagkakataon para baguhin natin yung mga ayaw natin. Diba? Pero marami tayong reklamo, marami tayong mahirap yung buhay, pero yung hinahalal natin ay pareho din ang pareho. Hindi naman magbabago yung buhay natin. Pero makakapagbago ng buhay natin, isang leader na mahihikayat yung bawat Pilipino na magbigay ng kanyang ambag. Kaya sa akin po, para sa akin, yung pagbabagong gusto nating makita, dapat magsimula sa atin. Yung pagbabagong gusto nating makita, hindi tayo maghihintay matapos ang eleksyon, gagawin na natin ngayon. Kaya ako po, excited kami ni Senator Kiko na makasama kayo sa laban na to. Excited po kami na bumalik-balik dito sa Pampanga. Na bawat balik, ang sasabihin natin, na paliwanagan na po namin yung mga naniniwala sa mga kasinungalingan. Alam na po nila yung katotohanan. Kung hindi yung kwento, yung mga nangangailangan ay naasikaso po namin. Di ba? Ganyan na samahan yung gusto nating makita. Para sa ikabubuti ng bayan natin, tulong-tulong po tayo sama-sama para sa isang aspirasyon. Ang aspirasyon na yon, isang mas mabuting Pilipinas kesa ngayon. Kaya ako po, gusto ko lang po magpasalamat ulit kina Among Ed, sa kanyang grupo. Marami po sila, hindi ko na sila maiisa-isa, pero sina Among Ed, sina Councilor, nawawala na si Councilor, then sina Doc, yung buong grupo na matagal nang nagtatrabaho. Alam niyo po, nag-umpisa sila lang. Kung nag-uumpisa po sila lang. Pero araw-araw dumadami tayo. Dumadami tayo hindi dahil sa akin, pero dumadami tayo kasi nare-realize po natin na pare-pareho naman yung gusto natin mangyari dito sa bansa natin. Kaya babalik po kami lalo na pa-campaign
mula ngayon, sama-sama tayo sa pagmamahal at pagkakaruga sa ating mga kababayan. Mga dyan ako yung nandito ngayon, ang ating pinrito na teka habang tayo pinag-candlelighting ceremony, tanglaw ng alertic dito, ang asa ng bansa sa kanila, mag-rin nila. Lenny! Igo! Lenny! Igo! Ang katang tayo kay Jasmine Kate Navarro, tuligas with the city of one letter candle. Si Jania pong VP Lenny, itangan, maragula kandila. Hindi na sila yung pinangin niya. Importante niya po yung maragula po simbolo. May simbolo meron po ng pag-asa. Isulong tayo sa lambot simbolo. Yung pagkakit ng Lenny dito 2022. Karanggang tala suporta, karanggang kakambing stamo, pakiadyayo lang po rin kaya kayong kandila. Yeah, make sure rin kung anong damat yun, tinong ribbon din. Baka magano sir, oh. Gano na yung ano? Yung buka. Nasa ka lang kandil, kaya kaya po gamitan rin flashlight din kaya kayong cellphone. Sige, ikasta na lang. Mabrasin dyan yung flashlight, hindi ka kami cellphone. Flashlight na rin cellphone, may kandila, ikasta na. May bandera na po. Si Jana na po, Vice President Lenny. Ang malagulang kandila. At ibigyan niya naman, Jasmine. Matras ka mo bagyan, matras ka mo bagyan eh. Red po watch stage na, we can move backwards po. Nakikita po natin na pinangungunahan ni VP Lenny at Senator Tito ang pagliwanag ng kinabukasan ng mga kabataan at ng bawat Pilipino. Pero ka, like tayo sa CLB ko, ano ang pakiramdam? Ito ho, marami yung nagpupusa na magkaroon ho ng ganito hong mga pagtitipon na nagkikayat ho dito ho sa mga volunteer ni Lenny na makiisa sa kampanya. Masaya tayo. Nakikita natin ang espiritu ng volunteerism. First time in the history of Philippine politics. Senator Tito Mga voluntaryo, also shared the love sariling sikap, sariling gastos. leaders Pwede po Pampanga. Masanti nga indikasyon yun eh. Although siyempre, kayod pa gusto. Kayod. Masipag na yung Manileni eh. Hopefully, masustain. Hopefully, lalo second. Just
Meron pa pong political leaders yung ganyan na isang dalipat po. Ibalik ni si Bayo kay Liberal Party. Lalo po nga sabi ko karala. Paano na po nga rin ay Kapitan Mamak kay Palibago. Sinabi na po na lumipat siya po kano kay si Bayo kay Liberal Party. Di masanting. Although practically decimated yung yun eh. Pero yung MSC ray lagyuno. Yung respeto na rin tao. Panahon mo pining medyo migdikta. Kung pamanyira, karega luwata mo leader. Pero magbalik yung dati na sigla ng Liberal Party. Welcome niya po. Nasakali pong kay sabihan na kayo po, di ba? Sino? Igay, Kapitan Mamak po. Nakita pa, lately hindi pa. Pero hindi pong sasabihan ng magbalik niya. Ay pa po. Hindi, welcome. Something ito. That is a good indication. Hindi man ordinaryong leader mo naman ni Mama. Sakal po salamat mayoralty aspirant ng Siyudad San Fernando, mga kaibigan. Katuwang ho dito sa nagaganap ho ngayon na candle lighting ceremony na ang lakas ho ng hiyawan. Ito po mga tao na siya naman po ng lahong kandila at ngayon na rin dito po kanilang mga cellphone. Ayan. Hindi ba naririnig? Tubigan kay Dr. Maki Makalino. Sabi-sabi tayo kung maganda, di niyo ba naririnig? Sa mensahe ho kanina ni VP Lenny Robredo na susurpresa ho siya dito po sa dami ng mga volunteer. Ito po mga typical na pagbibigay ho ng mga regalo. Ito pong mga kakamping. Kanina nakita natin kanya-kanya ho pag-aabot. May mga nagkakaloob ng parol, may mga nagkakaloob ng ayan. Pampanga for Lenny Kiko 2022. Ito po raw headquarters na to, mga kaibigan, ay simula pa lamang ng pagpapalakas ng pwersa ng Lenny Kiko Pampanga Movement. Lalapitin ko lang ho si Consial Reden Halili, live tayo sa CNTV News. Hello po. Ano pakiramdam? Ang sarap ng pakiramdam. Masarap ang pakiramdam. Ano ho aasahan mo namin dito sa panimula nitong pagtatayo ng mga headquarters ng Liberal Party? Yan yung mga lugar na dapat pupuntahan ng mga tao na nangangailangan ng assistance. Gustong tumulong para sa kandidatura ni VP Lenny. Yan din makakakuha ng mga paraphernalia para gamitin sa kampanya. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Si Consial Reden Halili. Ayan, dito rin po si San Fernando City Mayor
Santiago. Tapos po, ilalagay po ang Sa dami ho nitong mga sumasalubong sa kanya ngayon. Yung mga kakamping na nagpapa-selfie. Si Kuya Erwin Lucong, bumati ka muna sa mga CLTV 36 followers. Ano pakiramdam? Ano pakiramdam, Sir Erwin? Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa ating programa ngayon, makahulog ang programa. Masaya tayo kahit napakaunti ng panahon na pinagbigyan din tayo ng panahon, tapos napakainit ng tanggap ng mga Kapampangan, kay VP Lenny at sa ating kabalen si Senator Kiko. Totoo nga, ang meron tayo yung mga taong mainit, yung totoong tao na hindi mga trolls, kung hindi mga totoong botante. At ating mga nanunungkulan na to, sapagkat naniniwala tayo sa maganda, tama, at kung ano man yung nakakabuti sa ating bayan. Kaya ito yung pinipili natin. Salamat po, Kuya Erwin Lucong. Sa ayan. Gusto po din natin makausap si gubernatorial aspirant Danilo Baylon. Sir, gusto ho? Nakita ho namin yung mainit na suporta ng Liberal Party. Ano ang pakiramdam? Masaya kasi ang pinaniniwalaan ko matulid na party ay walang iba, hindi ang liberal, at ang mga naging official dito ay naging idolo ko na ako'y bata pa hanggang ngayon. Ito ho nga pagtatalaga ng headquarters ng Liberal Party. Ano ang commitment naman ho ninyo bilang local political leader? Ang tayo ay susuporta sa abot ng ating kakayanan dito sa bansa. Maraming po salamat. Pero narinig ko natin mga kaibigan si Engineer Baylon na kandidato naman ho sa gobernador dito ho sa lalawigan ng Pampanga, at sa nakikita ho natin na sumasalubong kay VP Lenny Robredo, ilan ho dito mga kaibigan ay maaga pa hong nagtungo dito ho sa Barangay San Isidro, siyudad ng San Fernando, Pampanga. At ang binabanggit po ni VP Lenny, ang pagtatalaga ho nitong mga headquarters na sinisimulan nito pong mga youth leader, kayo na rin ho, itong mga naniniwala sa magagawa nito pong mga nagpapalaganap ng tamang impormasyon, at gayon na rin daw yung mga nag-iimpluwensya ng tama na sa panahon ng halalan, higit raw na dapat mangibabaw sa lahat ng mga kandidato ay ang kaparaanan na maiangat ang pangangampanya. At ito ho raw na magsisilbing headquarters mga kaibigan ay asahan na magiging bahay nito hong mga kabataan dito ho sa Pampanga. Susubukan ho natin kung makalapit pa ho tayo kay VP Lenny at kung bibigay pa ho siya ng pahayag. Ayun. Diretso na. Ano ho sasakyan mga kaibigan? Kaya kasama nila po, Karana, saan nyo na yan? Nangyatan lang nila yan. Oy, saan nyo yan? Thank you mga kakamping! Thank you so much! Diyan po nagtatapos mga kaibigan ng ating pong live coverage dito ho sa bagong headquarters ng
kampo ho ni VP Leni Robredo dito ho sa San Isidro, siyudad ng San Fernando, Pampanga. At pumasok na ho siya sa kanyang sasakyan at inaasahan ho ang kaibigan na ito ho raw mga aktibidades sa mga headquarters ni VP Leni dito ho sa Pampanga ay kanyang bibisitahin. At ang hiling ho niya dito ho daw sa kanyang mga tagapanalig ay ang gumawa ng paraan para mahikayat ito pong ating mga kababayan na magsuri at makialam, lalo na ho raw pagsapit nitong kampanya na lahat ho ng mga binabanggit ng politiko kailangan mabusisi ho natin. Muli inyo lingkod, Paulo G. Santos para sa Central Luzon News Update. Hanggang sa muli mga kaibigan.